Basahin po natin itong verse muna. Pero bago po yan, this week po ay pinasukat na po natin, sinukat na po yung lupa natin. And hopefully po ay susunod na po yung pagpapapader at pagpapatambak. Ito pong kaharap natin, ito ho yung may-ari ng lupang binili po natin. Of course, ngayon, hindi na po siya may-ari. No? Ngayon tayo na may-ari. Siya po si Konsehal Isagani Fabian at ito po si Engineer June. Okay? Nakalimutan ko lang po apelyido niya, pangalan niya. Siya ho yung gumawa ng resort ng Fabian Azur Resort. Napupuntahan po natin sa atin pong family camp. No? Sinukat nila, nagbigay po siya ng price, sila na raw pong gagawa, pero sabi ko, pag-uusapan pa po ng mga leaders. No? Kasi po maganda rin po, may sakripisyo talaga na magmumula sa atin. Pangalawa, yung pera po ay kinukonsidera natin, hindi naman tayo may hawak ng malaking pera. So bago natin basahin yung Word of God, pwede po bang ipag-pray lang po natin itong project Nehemiah na mapapadiran na po ito, mapatambakan. Sabay-sabay tayo mag-pray. Small beginnings with great endings. Lord, thank you sa pagsama niyo po, Panginoon, sa aming pong proyekto. 2 years ago, Panginoon, ay kung paano niyo kami tinulungan, pinagkaisa, at ginamit, Lord, para magdala ng pagpapala sa project na ito. Yun pa rin po ang prayer namin this year, na lagi ho kami maging blessing, ang spirito ng bayanihan, pagtutulungan ay makita po sa amin bilang iglesia. At pinagpipray po namin na ang pagpapabakod, pagpapatambak ay mangyari nawa. Tulong-tulong, Panginoon, bayanihan, at dalangin ko po kayo mag-supply sa needs. Bigyan nyo kami ng magandang panahon, mga tamang manggagawa, volunteers, Lord, na handa pong magsakripisyo at tumulong para maisakatuparan po ito. At hindi po namin sinasar ang posibilidad sa kaya nyong gawin, Panginoon, na hindi lang basta bakod, kundi buong 3-story building na po sa biyaya at tulong at grasya ng aming makapangyarihang Diyos. Ito po ang aming declaration at faith. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord, no? Basahin natin tong verse na to bago tayo umupo. Love is patient. Ready, go. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere, love never fail. Bago kayo umupo, sabi mo sa katabi mo, love is not easily angered. Ready, go. Love. Tagalogin natin na hindi madaling magalit. Di ba? Love never fails. Makaupo na po tayo. Sige. Come on, palakpakan natin si Lord sa umagang ito na binigay niya sa atin. Tayo po ay thankful, bagamat napuyat po yung iba, ay nakarating pa rin po tayo. Amen. Hindi po hinayaan ng Panginoon na tayo po'y lamunin ng ating mga kama sa pagtulog ng kalamigan po ng panahon. Sino dito nagpapasalamat sa lamig na bigay ni Lord sa ating pong panahon? Amen. Nakatitipid tayo sa kuryente, di po ba, no? Amen. So, sa ating pagpapatuloy sa ating series na Come Home to Love, about familial love. By the way, tapos na po ang Couples Love Fest. Next week, yung youth naman, itong darating na Friday at Sabado. Nako, excited po tayo. Alam niyo po, kagabi, may mga nag-donate po, yung sa kakanin, may nagtulong-tulong. I'm praying and I'm hoping na marami po sa atin dito hipuin ni Lord. Halimbawa, kailangan po ng pandesal at kape para sa mga kabataan, para madagdagan po ang kanilang mga food supply. No? Although may registration sila, pero alam niyo naman po mga kabataan, very active, kakapusin po, no? Yung isang tinapay, baka hindi po kasya. Kaya sana po ay tayo po yung magtulong-tulong dito dahil ito po ay gawain nating lahat, hindi lang ng mga kabataan. Kung paano kagabi ay tinulungan po ng mga kabataan at young professional ang ating couples. Praise the Lord for our volunteers. No? Ang topic natin ngayong umaga na to is how do we increase our love capacity? Pinag-aralan na po natin yung issue about love deficiency. Marami ho sa atin kinakapos po sa pagmamahal. Bakit? Dahil po, mula pagkabata, ang ating pong family pattern at dynamics, kinapos din po sila. Kaya po, ang naipapasa nila sa atin, kapos at kabyos din po. No? At alam natin, ang love deficiency nauuwi po sa love addiction. No? Kaya nga po, napakahalaga na ang ating love tank, mapuno po lagi ito. No? Mapuno lagi. Pero,
Siguro po para mas maintindihan natin ito ay kailangan pag-aralan din po natin yung kapasidad ng ating pagmamahal. Sino dito naniniwala na lahat ng tao may kapasidad magmahal? Taas nga pong kamay. May kapasidad na magpatawad, umunawa. Pero pansinin niyo po, no, kaya mong magpatawad, umunawa sa ibang tao, liban sa iyong pamilya. Is it true? Na madalas po, ang bait natin sa ibang tao, no? Naroroon po yung kakainin nila ng pamilya mo, pinamimigay mo pa sa kapitbahay. Huy, amin yan. Hindi, kailangan i-compare at kumare. Bakit? Kasi po, it's not that empty ang ating kapasidad sa pagmamahal. It's just that we don't know how to distribute properly our love, especially to our family. Naalala ko po ang kwento patungkol po sa mag-ama na nag-church. Na-invite po kasi sila ng kanilang kapitbahay, umattend po yung tatay, sama na rin po yung asawa, pati mga anak. Nung umuupo na po sila at nagsisimula na po mag-sermon yung pastor, tingin ng tingin po yung anak niya sa kanyang tatay. Sabi niya, Tay, hindi ho kayo galit Siyempre, nasa church tayo. Tay, hindi niyo po ako sinasaway Siyempre, nasa church tayo Tay, hindi niyo po pinapagalitan yung nanay. Siyempre, nasa church tayo Alam mo, sabi ng anak niya, Tay, dito na lang tayo tumira. Ang bait niyo po dito. Sino ho dito, nababaitan ka sa nanay mo at sa tatay mo pag nasa church? Nababaitan ka sa kapatid mo pag nasa church? Parang, pagdating sa iba, parang ang kapasidad ng pagmamahal, ang lawak, puno, pero pagdating sa pamilya, parang hindi equally distributed. Yan yung ating pag-aaralan. The term love capacity means the ability to engage, invest, and sustain a committed love relationship. That is according to Kernberg. It is the expansion of love towards others, yung hindi lang pang-iyo. It is the maximum amount that someone can contain and obtain love for other people. Nang ibig sabihin po, yun nga po yung binanggit ko kanina, meron pong equal distribution. Kuminsan po, ang galing natin sa labas, ang galing natin sa school, napakagalang natin sa ibang teacher, pero pag uwi sa bahay, said na. Pero hindi naman sa said meron pa Kasi pag niyaya, kahit pagod na, biglang lumalakas. Biglang nagiging energetic, no? Pag meron pong dapat gawin, nagagawan po natin ng paraan, no? Siguro po, hindi po problema yung kapasidad, ang problema ho dito, yung distribution. Paano ho natin equally distribute our love capacity? Love capacity is very important because love capacity will determine our love capability and love opportunity. Kung gusto mo na yung anak mo ay mas open sa'yo po unang magmumula iyon. Kung gusto mo na ang misis mo ay hindi po laging nagagalit, tuwing umaga, nakasingal, sa atin din po magsisimula. You know, we are the change that we are looking to someone else. Sa atin po magsisimula ang pagbabago na hinahanap natin sa ibang mga tao. Yun po yung sinasabi nating love capacity. Kagaya ng sinabi po ng speaker natin kagabi, life happens, no? Nangyayari ang buhay, may mga transition, may mga pagbabago, may mga stages, no? At kapag tayo po ay hindi po marunong mag-handle sa mga stages ng buhay, naroroon po yung infancy, early childhood, adolescence, nandun po yung adulthood, nandun po yung marriage, nandun po yung old age. Pag hindi po natin kayang i-handle yung stages o pagbabago, paglipat ng panahon, tayo po yung nai-stack up. Ibig sabihin po ng stack up, nadi-derail po tayo, hindi tayo nakakapag-move on. Kaya nangyayari po, yung kapasidad nating magmahal at magpahayag po ng pangunawa sa iba, napipigilan din po at nauudlot. Pero actually, nandun lang po iyon. Na-stuck lang po tayo sa problema. Sino ho dito, nakikita mo ang pamilya mo na stuck sa nakaraan? Sabi nila, Pastor, hindi po ba masama? Hindi naman masama yung nakaraan. Totoo po yun, no? But you know, there's a big difference between learning from the past and living in the past. Marami ho sa atin, dapat naman talaga matuto sa nagdaan at nakaraan. Pero minsan, hindi na tayo natututo. Tumitira tayo sa mga natapos na, sa mga nangyari na. Kaya minsan po, no, sa magulang, ang turing po natin sa anak natin kalaki-laki na parang baby pa rin. Tingnan mo, hindi siya nag-kiss sa akin. No? Tingnan mo,
Kasi po, ang pagbabago natin, yung role po natin, it also changes as time progresses. Amen? That's why we need that term, love capacity. Yung kakayahan din pong hindi lang mag-distribute, mag-adjust din pag nagbabago yung panahon. Amen ba? Now, merong isang magandang verse, actually hindi lang ito isa, marami, ng mga verses patungkol po sa kahalagahan ng love capacity. Sabi dito, sa Philippians 1:8-9, God is my witness how I yearn for you all with affection of Christ Jesus. And it is my prayer, the pinaka-powerful na prayer ito, that our love may abound more and more. Wow! Kasi po, kung may tangki po tayo na pinagsisidlan ng pagmamahal, dapat po hindi lang yan eksakto para sa atin. Sabi nila, self-love is very important. Totoo po yun. No? Pero kung ang ating love ay pang-atin lang, hindi rin po tayo matututo makapagbigay ng pagmamahal sa iba. And did you know, your worth as a person also increases when you distribute love to the people you love the most. Tama? Hindi lang po yung puros ikaw. No? Makikita mo na the more you love people, it also makes your life happy and blessed. Bakit? Kasi nga po, sila din yung kalakasan natin. So yun yung isang napakagandang paalala that our love may abound more and more. Kaya, ang topic natin ngayong umaga na to about familial love is how to grow in love. Na-realize ko that loving someone, especially your family, is not just a learning process, but it's also a continuing, growing, and flourishing process. In other words, you cannot love your spouse, your family, the same as you loved them before. It must grow, lalong lumalago, lalong nag-i-improve. Sino ho dito makapagsasabi, nag-i-improve yung pagmamahal mo sa iyong pamilya? Hindi ho yung kagaya lang din ng dati, no? Yung pakaway-kaway lang, no? Okay ka ba dyan? Meron ka ba dyan, no? Parang nangungutong lang di ba? Dapat po ang ating paraan ng pagmamahal, nagbabago, lumalago. At ito po maganda, the more you know Jesus, because Jesus is the fountain of love, the more you should become better in loving someone. Amen? Kasi nakakahiya po na ang ating Diyos na kinikilala ang source ng pagmamahal, pero tayo kabyos sa pagmamahal o kapos sa pagpapahayag ng pagmamahal. It's one thing to possess love, it's another thing to progress in love. Maaring ang lahat sa atin dito ay may pagmamahal, may kakayahang magmahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, pero ibang usapin po yung lumalago tayo sa ating pagmamahal. Kasi po, ang partner din po natin at family members natin, meron din silang need as time changes and progresses. Kagaya po ng anak po namin, meron kaming 6 years old, 8 years old, at meron kaming 14 years old, si JL. Nagbabago po ang paraan ng kapahayagan ng pagbibigay namin ng pagmamahal. Kasi iba-iba po sila ng life stages. Amen? Now, tingnan niyo po yung picture na to. No? Sino ho dito, mamaya, pagkatapos mong umattend ng church, kakain ka ng karne, o di kaya ng barbecue, ng lechon, dami ng mga sinabi, no? Nakakagutom na, no? O di kaya ng isang masarap na ulam, and then, naghahanda ka ng uminom ng Coke. No? Napansin niyo po yung Coke? Pag nilagay mo yung Coke, kahit konti lang po yung ilalagay mo, pero dahil nilagyan mo ng yelo yung baso, ano po nangyayari? Umaapaw. At may nangyayaring parang chemical reaction. Tapos mararamdaman mo yung amoy, di ba? Ano ang tawag doon sa amoy na yon? Espiritu. May espiritu pala yung Coke, no? Buti pang Coke, may espiritu, no? Pagka natambak na hindi nasarahan na maayos, wala nang espiritu, no? It fizzles. Ibig sabihin po, nagre-react po siya. Bakit? Meron na pong laman na nag-i-empower sa binubuhos ng Panginoon sa ating buhay. So imagine niyo po yung sarili niyo, kayo po yung lalagyan, hindi po kulang at kapos ang binibigay ng Diyos sa atin, nasa paraan ng ating pagdidistribute natin ito sa ating kapwa ang problema. Amen? Like for example, ako na nakaharap sa inyo, I'm your pastor. But I'm not just your pastor, I'm also the secretary of our denomination. Maya po, chat nila ako. Minsan nasa mga taga Mindanao, sasabihin po ng ating head minister, ayusin mo ito, Pastor Albert. Dahil yun po yung task ko. And I'm also a student sa school na pinag-aaralan ko. And at the same time, I'm also a full-time father and a full-time husband to my wife.
Nasa akin na yung rason para mabawasan at magkulang ako ng panahon sa ilang bagay na yon. But because of the concept of love capacity, I am able to fully distribute it well sa bawat bahagi na ginagampanan kong tungkulin sa aking buhay. At kung meron mang isang bahagi sa buhay natin na hindi dapat nagkukulang at hindi nagsasakripisyo o nasasakripisyo, ang ating pamilya. Amen? Ang ating pamilya. Hindi ho yung, ang dami na nating ginawa sa work, pagdating sa family, wala na tayong time para sa ating mga anak. Okay? Kagabi, gabi na tayo umuwi dito, inabangan kami ng mga anak namin, di sila natulog eh. So naglaan din kami ng time para sa kanila. Bakit? Ang tindi ng sakripisyo nila buong araw para magawa lang namin yung task namin dito sa church. And it should also be a vice versa. Amen? Sino dito mahal mo yung pamilya mo? Palakpakan po natin si Lord. Amen? Now, love never stays stagnant. It should never decrease. Rather, it should always increase. Lagi nating tatandaan, hindi dapat yan nababawasan. If you want to become good in relationship, be good in loving people. Not just your family. Why? Kasi po, ang pagmamahal, ito ho yung nagpapalago sa relasyon. Ito yung kumukonekta. Ito rin po yung nagbibigay sa iyo ng kakayahang umunawa, umintindi sa kaharap mo at hindi po base sa kanyang kaanyuan at sa katayuan sa buhay. Now question, why we should grow and increase in love? Bakit po? Para po ba ma-promote? Para po magustuhan ng tao? I-please sila? Para po ba maging maganda po ang dating natin sa iba? No. Ang purpose po nito, tingnan niyo po, ang reason, sabi dito, so that you may approve what is excellent and may be pure and blameless for the day of Christ. Sisingilin po pala tayo at mananagot tayo sa ating Panginoon. There will be a divine audit or divine accounting pagbalik ng Diyos. Because what matters most to God is love. Ang pagmamahal. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo na walang kasamang pagmamahal, dadaan po yan sa apoy at masusunog, matutupok lang. In other words, kahit nagsakripisyo ka, yun yung sinasabi sa 1 Corinthians, di ba? Makapagsalita ka man ng ibang lengguwahe, ialay mo man yung buhay mo para maging sakripisyo sa iba, pero kung walang pagmamahal, anong silbi ng mga bagay na iyon? So dito ho sinasabi, ang pagmamahal po ay isang pagtitiwala ng Diyos na dapat nating palaguin din. Para pag binalik natin to kay Lord, masisihan po ang ating Panginoon. Sa 1 Thessalonians, another verse, sabi dito, may the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else. Grabe no? For each other and for everyone else. So meron pong family and sometimes merong hinihingi si Lord na extended family. Sino ho dito, blessed ka, merong kang extended family? Like your church, di ba? Kami, blessed kami, hindi lang kami parents sa mga anak namin. Meron kami mga co-parent dito. Nagbabantay, inaalagaan ang bawat isa, nagsasabihan. Nakita ko yung anak mo doon, saan ba pupunta yun? That's co-parenting. Amen? Bakit daw po? Again, another na naman na reason. So that you will be blameless and holy in the presence of our God. Wow. May kinalaman uli sa pagharap natin sa ating Panginoon. So sa madalit sabi, God wants us to have that kind of love for each other and increasing and overflowing kind of love. Bakit po? Bakit po? Kasi ganun po ang love ni Lord sa atin. Pansinin niyo ito mga kapatid, no? Noon pa man ang pagmamahal ni Lord sa atin always creates spaces, hindi ka pinipilit, hindi ka binibigla. He is very patient with your paces. And He understands the phases and stages that you are into your life. Hindi ka minamadali, inuunawa ka. No? Kaya nga po ang modelo natin sa pagmamahal ay yung modelong natanggap at ipinakita at pinahayag sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Amen? Now, why is it easy to love others but it's hard to love your own family? Maraming dahilan pero number 1, over-familiar. No? Okay lang yan? Okay lang siya. Naintindihan na niya. Kahit wala, wag mo nang bigyan. Bakit? Sanay na sila. Meron ba kayo narinig na ganito? Wag mo na. Ba't di mo ibigay sis bro, sa mga anak mo? Hindi nila gusto yan. Yung pala, sabi ng anak, gusto ko po yan. Hindi nila gusto yan. Hindi nila kakainin yan. No? Sometimes we don't know. No? Dahil po sa salitang over-familiarity. Pangalawa, overburden. Bakit? May mga kapamilya ho kasi tayo na laging umaasa sa atin. Sobra na ho tayong nauubusan.
Ang pangit ho na salita dyan, yung salitang hut-hut o gatas, no? Sa konsepto ng Pilipino, pinag-aralan po namin ito, no? Na kapag ang isang pamilya may pinagdadaanan, may hamon, may isa pong magiging tagasalo o magiging responsable para sa kanilang pangangailangan. Halimbawa po, may isang mag-a-abroad, and the moment na isang taon mag-abroad, minsan po, pero hindi ho ito sa Zion Baliwag, umasa kayo, yung pamilyang yon, hihinto na sa pagtatrabaho. Bakit? Aasa na sila doon sa nagtatrabaho sa ibang bansa. You know, when we do that, maaapektuhan po yung tinatawag nilang love capacity. Bakit? Kasi po, huminto eh. Amen? At kuminsan po, yung din mga nasa abroad, dapat hindi ho padala ng padala. Bigyan sila ng paraan para kumita, para mabawasan yung pagpapadala. Meron ho akong kinaunsilan na ikakasal, nag-uusap sila, pag kinasal na raw sila, pupunta siya ng ibang bansa, may iwan yung asawa niya dito sa Pilipinas. Sabi ko, bakit po kayo may iwan? Kasi po, kukuha ko kami ng 2 sasakyan. And then, bahay. Sabi ko, bakit niyo po gagawin yon? Para stable kami. Sabi ko, alam niyo po ba kaya kayo nagpapapayo o nagpapa-counseling dito para magkasama kayo at hindi po para ikasal, para magkalayo. Huwag ko kayo magpapakasal para magkalayo. Dapat magpakasal kayo para magsama. Amen? Sabi, Pastor, ano pong dapat namin gawin? Ganito ang gawin niyo. Gusto mo bang mas mahabang panahon mo makakasama itong magiging asawa mo? Yes po, Pastor. Bawasan niyo yung luho sa buhay. Because the more na nagpuproduce kayo ng luho, matatagalan siyang umuwi. Bakit? Bayad siya ng bayad ng mga binibili natin dito sa Pinas. Amen? At pag binawasan niyo, nabuhay lang tayo sa contented life, hindi niya kailangang magkandakuba sa ibang bansa at mamimiss niya yung mahabang panahon na dapat magkasama kayo, regardless kung ito po yung mag-asawa o mag-ina o mag-ama, mas madali sa kanya magdesisyon na babalik na siya. Bakit? Wala siyang obligasyon na kailangan buhatin na matindi. Bakit? Meron namang sapat lang sa kanilang pamilya. Ito yung problema ng pamilyang Pilipino. Pundar ng pundar dito, ganyan, ganon, ipinapaasa sa isang tao. Yung tao na yon, miss na niyang umuwi. Miss na niya yung pamilya. Miss na rin natin sila. Kaya lang, hindi siya makauwi. Bakit? Ang daming babayaran. Hello? Amen po ba doon? Okay, huwag ko kayo magagalit sa akin, ha? Okay. And then, na-overwhelm po tayo masyado. May task din po tayo sa bahay. Saka yung overwork. Mag-isa lang natin ginagawa ito. The problem of love deficiency and love difficulty can be solved by the increase of love capacity. You know, ang love capacity, it works both ways. Hindi lang ikaw dapat. No. Halimbawa, kung gusto ko na yung misis ko ay katabi ko na sa paghiga, magkayakap na kami at magkukwentuhan na kami, tutulungan ko siya maglaba at magsampay. Hindi ako mag-ML sa higaan habang inaantay ko siya at nasa labas pa siya, naglalaba. That's helping your partner produce a love capacity. Alam nyo, ang malungkot po na katotohanan sa bansang Pilipinas, at hindi lang sa bansang Pilipinas, sa buong mundo ang tindi ng burden na pinapasa ng mga babae. Totoo po ba yan? Ang tindi ng bigat. Imagine mo po na nanay na siya pa magluluto, siya pa maghuhugas, siya pa yung nagmo-monitor, siya pa yung CCTV sa bahay. Siya lang yung may third eye at nakakita ng mga hugasin at mga damit na pinaghubaran na hindi nakikita ng iba eh. So may third eye yung nanay. At alam nyo, kung superhero po siya pa ho si Wonder Woman. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo yung mami mo, you're my Wonder Woman. Alam niyo bakit Wonder Woman? She always wonder, where did I place this? I wonder, no? Dahil sa sobrang tindi na ng ginagawa eh. Yun kung gusto niyo pong marami kayong bonding time, uupo. Di ba minsan sasabihin ng mister o mga anak, tama na yan, hinto nyo na, upo na tayo. Manunood nga kayo, pero mamaya may hugasin, di nagbabagong katotohanan na yun eh. Meron pa rin kayong dadat na ng mga ligpitin eh. Kung gusto nyo maraming time na mag-bond kayo as a family, then help them equally distribute your love capacity. Amen? Palakpakan nga po natin si Lord sa pamilya po natin. Sino ho dito, marami tayong natututunan, paano tayo mag-adjust sa pamilya natin? You know, habang lumilipas yung panahon, ang dami nating namimiss at nawawala sa ating mahalagang oras na pwede naman sa atin nating naigugol as a couple, as a family. Sa kagustuhan po natin na mag-move on sa buhay na mabilis, nakakaligtaan po natin
na may naiiwanan po tayo at sila rin po nagkukulang ng pagmamahal. Ang prayer po natin, ito, gawin natin prayer to, sabay-sabay tayo. Lord, increase my to love for my family. Sabay-sabay tayo. Lord, increase my capacity to love my family. Hindi for, no? To love my family. Lord, I want to live a blameless life, sabi sa Psalms 101:2. But how I need your help, Lord, especially in my own home. Sino ko dito? Yan yung prayer mo, Lord, I need your help sa sarili kong bahay. I need your help now. It's hard to be loving, to be patient, and show mercy at home, but we are harder on our family than to a total stranger. Yun po yung problema. And there's something wrong pagka ginagawa po natin yan. Napakabait po natin, napakagalante po natin. No? Amen? Pero sino ho dito, hindi ka man mayaman, hindi man mataas yung sahod mo, pero pag dumaing yung misis mo, dumaing yung anak mo, kahit yung huling pera mo, ibubuhos mo at ibibigay mo ng todo-todo para sa kanila. Meron ba kayong kapamilyang ganon? Minsan magugulat tayo, ba't bumili ka pa? Bakit? Kasi po, yun yung kanilang love capacity. So ito na, how do we increase our love capacity for our family? 4 na bagay. At alam nyo, ito isang bagay na pwede nating matutunan. Ito po'y binasa natin kanina. Ang una pong paraan is, number 1, learn to overlook irritation and offenses. Alam niyo po, pagdating sa pamilya, dahil palagi tayo nagkakasama, lagi pong may irritation. Nakakairita na pag paulit-ulit na lang, pag lagi magkasama. No? Kumbaga, nagkakaroon po ng over-familiarity. In a relationship, irritations and offenses are so many, but real love is not easily angered. Yun yung totoo. No? Hindi madaling magalit. No? Hindi ho sinasabi ditong hindi nagagalit. Magkaiba po yun, ha? Ang sinasabi ho dito, hindi madaling magalit. Amen? Anger is the most mismanaged emotion in human. Mismanaged po siya. Kasi po, hindi po kasalanan ang ang magalit. Sometimes, it's the only appropriate response. Halimbawa, pag nakita mo kung ano nangyari sa ating bansa, dapat magalit ka. Kung tinatanggap mo lang na ganito. Parang wala lang, di ba? Lilipas lang din yan. O halimbawa ngayon sa eleksyon, meron ka nang nakaset na iboboto, gagapangin ka mamayang gabi hanggang umaga, magbabago yung boto mo para iboto yung nagbigay sa iyo ng kakarampot, nasisingilin nila ng mas malaki sa ating kaban ng bayan. So, pansamantala kang sumaya. Halimbawa, kumain kayo, namasyal kayo, pero sino maghihirap? Tayo. At mas matagal kumpara sa saglit lang na binigay sa atin. Di po ba? So, dapat magalit ka dun. Amen? So, ang galit, hindi po masama. Pero may mga paraan na ipinapahayag po natin ito sa hindi maganda. Sabi dito, ang love daw is not easily angered. Ayan, hindi agad-agad nagagalit. Nagagalit po siya sa mga dapat na kagalitan, kaya po ng kawalang hustisya, pero hindi po sa iyong pamilya. It's not anger that is wrong. Ang mali po, it's, why are you angry? At saka how long that makes you hold on to your anger. Yun yung problema. Hindi po masamang magalit. Kung kayo po nandito kagabi, ang anger po ay mahalaga sa relationship. Dahil ito po isang emotion, di ba? Sa inside out, si anger, inside out nga ba yan? Ay isang karakter na mahalaga. Isang part po ng pagkatao ni Riley, di ba? Si Riley po yon, pagdanganan. Anger is a God-given capacity, but you have to control it and manage it. Alam niyo kung ang anger, it satisfies you. But nakakasunog din po at nakakasira sa ibang mga tao. Nasubukan nyo na po bang manood sa mga YouTube, di ba? Mga nagagalit, biglang bumababa. Sino sumasaway? Yung asawa nila, di ba? Tama na, tama. Hindi. Tapos may mga comment, no, mamaya, luluhod to kay Tulpo. Magmamakaawa. Di ba? Bakit? Kasi po, ang sarap magalit. Sino dito naniniwala? Ang sarap magalit. It makes you powerful for a second. For a moment. Saglit lang. Tapos biglang pag nahimasmasan ka na, ba't ko ba ginawa yun? Ang sarap po talagang magalit, di po ba? Pero ang galit, nakakasira, lalo na sa relasyon. Ang iba't ibang resulta ng anger, pag-aaway, conflict, hidwaan, matagal bago po mag-usap,
Pagkakamali, napansin niyo po ba, no? Pag ikaw ay galit, madalas ka magkamali. Mali ang iyong desisyon. At saka, you do foolish things. Yung mga hindi dapat. Halimbawa, babalibag mo yung iPhone 14 mo, 128 gig, fully paid. Pag biglang, ba't ko ba binalibag yun? Ako po. Di ba? Nagsisi ka ngayon. O di kaya hamon ka, hiwalay na tayo, hiwalay. Hiwalay ang dikolor sa puti. Yan. Para pagsisihan. We make long-term decision based on a temporary emotion. Temporary situation. Kaya hindi po maganda ang anger. Kaya kung gusto ko natin lumawak ang ating love capacity, learn to overlook irritation. Sino ho dito, totoo po ba sa bahay natin, maraming nakakairita? Parang kaunti lang po nag-yes no? Proverbs 17:9, love forgets mistakes, nagging about them, separate even close friends. Yung alam mo na nga, di ba, no? Halimbawa, nabudol ka na, pero pag uwi nyo, habang papauwi kayo sabay, nabudol ka, lagi ka sinasabihan, nabudol ka talaga, di ba? Parang ang sakit palalo, bakit? Inuulit-ulit pa eh. Di ba? Proverbs 19, verse 11b, sabi dito, it is to your glory, Lord, that I will overlook an offense. Hindi po natin sinasabi na atin pong ito-tolerate, pahihintulutan po ang pagkakamali, pero ang sinasabi ho dito, huwag natin gawing malaking issue o big deal. Sabay-sabay natin basahin to. If you always get hurt with your feelings, that is a sign of immaturity. An area that we need to grow up. The issue is not whether they offended or hurt you, but the issue is, can you overlook them for the sake of family? Di ba minsan, no? Pero, parang ang ganda, no, Pastor, no? Quotable quotes, no? Oo nga, no? I should overlook them for the sake of my family. Sino ho dito, handa mong gawin yan para sa pamilya mo? Say amen. Hindi, sinasabi mo, oh, yun nga po, Pastor, eh. Kung sino pa nga talaga kasi, eh. Sila nga po dapat ang hindi gumagawa niyan, eh. Ginawa pa po, eh. Yun, ang nangyayari po, tayo po ay hindi nag-overlook, pinalalaki po natin ang isang bagay. Pero totoo naman talaga na meron pong irritation. Meron pong offenses na nangyayari. No. Tatlong tanong pag tayo po ay hinahamon at tinutuksong magalit. Unang tanong, bakit ba ako galit? Galit ba ako talaga sa kanya? O galit ako sa sitwasyon namin, hindi sa tao? Magkaiba po yon. Amen? Hindi ka galit sa tao. You attack the problem, you should never attack the person. But Pastor, the person is my problem. Oh, yun yung problema doon, di ba? You say, Pastor, I should never attack the person but the problem. But what if the person is my problem? Ayun nga. Yung problem po na pumapalibot sa kanya, yun po yung atakihin natin. Pangalawa, what do I really want out of this? Ano bang gusto ko? Halimbawa, nagkikipag-away ka, nagagalit ka. Napansin nyo pag galit po tayo, no? Pautal-utal. Hindi po tama yung decision, pati yung judgment, di ba? Ba't yung galit? Kasi kayo eh, di ba? Hindi mo ma-explain talaga ng buo eh. Tama po? Pero siguro po, linawan natin ang isip natin at tanungin natin yung sarili natin, ano ba ang end neto? Ano ba talagang gusto kong ipunto dito na gusto niyang maintindihan? At kung meron na akong gustong makuha dito, paano ko makukuha yun sa tamang paraan? You can never accomplish what you wanted to achieve out of offenses. Bakit? Pag ikaw ay nasaktan na, iba na ang paraan ng pagkuha mo dito. You know, lahat tayo may basic needs. Tama po ba? Alam niyo po ba yung Abraham Maslow's hierarchy of needs? Yung pataas na pangangailangan ng mga tao. Di po ba, no? May tanong po ako sa inyo, masama po ba na may pangangailangan ng tao? Is it wrong? Is it wrong? No, di ba? Hindi po masama. Kailangan mo ng pagmamahal, ng pagtanggap, di ba? Self-actualization. Kailangan mo ng food, clothing, shelter. Masama po ba na kumain pag gutom ka? Masama po ba yon? So hindi po masama magkaroon ng need. Ang masama po, yung paraan, paano mo kinukuha yung need. Gusto mo, irespeto ka. Hindi po masama yon. Pero yung paraan para irespeto ka, pinapagalitan mo. Dinodominate mo sila, minamanipula, nagdadabog ka lagi. That's wrong. So the need, there's nothing wrong with that. How we acquire those needs, yun po yung problema. Amen? Amen po? Okay. Showing mercy or kindness is the key to increase our love capacity for our family. You know, can you consider yourself as merciful? Mahabagin, maawain. Yung bang, galit ka ngayon, pero pag nag-sorry na kagad, okay na yon, wala na yon. Pero nung wala siya, talagang makita ko lang yun. Umuwi lang yun talaga, ha? Andito na si Papa. Pagtimpla nyo ng kape. Yan.
nagbago na bigla, di ba? Bakit? Kasi merciful di ba? Mercy does not solve a problem instantly, but it heals a wound gradually. Wow, it's choosing to be kind rather than to be right. Lahat tayo gusto maging right, ayaw maging left. Pero ano bang na-accomplish pag lagi tayong tama? Minsan po sa kagustuhan natin maging tama, namamali tayo. Kaya mas maigi po minsan, isang tabi ang pagiging tama, ipakita at ipahayag ang pagiging maawain. Sabihin mo nga sa katabi mo, maawa ka na sa akin. Be merciful to me. Amen? Number 2, if I want to increase my love capacity, I need to become kind even when they don't deserve it, but they badly need it. Minsan po, because they hurt us, may nagawa talagang mali sa pamilya natin. Dahil nga sa over-familiar, hindi magagalit yon. Si nanay, yung kapatid ko, okay lang, no? Pero, alam mo sa sarili mo, hindi nila deserve ng patawarin mo, mahalin mo, pero kailangan nila. Kailangan nila yon, kahit hindi nila sinasabi. No? You know, meron pong mga, di ba, all-star po ngayon di ba? All-star po. Kaya ang hirap po mag-focus kagabi dahil iniisip po yung naglalaro sa NBA. No? Merong MVP, pero meron din po sa bahay, BDP. Alam niyo yung mga BDP? Very draining people. Very difficult people. Very disappointing people. Sino-sino po yung mga yon? Kinukuha lahat ng lakas mo. Excited ka sa labas, motivated ka, pag uwi mo sa bahay, naroroon po yung mga BDP people. Kaya nga po may librong na isulat na ang pamagat po ay, How do you hug a porcupine? Yung tusok-tusok po yung kanyang balat, paano mo yayakapin ang mga taong nakakapanakit sa'yo? Pero wala kang choice. Bakit? Kasi po, sila po ay family members po natin and we need to hug them no matter what, kahit ano pa man po ang nangyari. No? Sabi dito sa verse, love is patient, love is kind. Sabay-sabay nga po natin sabihin, love is patient. Napakahirap, no? Napakahirap po yung principle of love, yung law of love. Kung law of man lang po ito, no? Wala nang kapatawaran Pero because we follow the law of love, we need to become more kinder and more supportive. You know, when we say kind, you are more supportive. By being supportive, it means we understand their fears, their hurts, their worries, and insecurities. Ba't ho sila nangunguha ng gamit na hindi atin? Ba't sila nangungupit? Because natatakot silang mawalan sila. Natatakot silang hindi sila ma-approve pag nakita nila na ganito lang ang paraan nila, yung buhay nila. Pastor, mali pa rin Totoo po. Yun nga po ang problema May need sila, pero ang paraan ng pagkuha nila ng need nila mali. May nasasaktan tao. At last Sunday, di po ba sinabi ko ito, no? Sa mga magulang, sa pamilya, kung may isang member ng family na mali ang ginagawa, huwag yun pong hayaang mag-suffer yung mga tao sa bahay na tama ang ginagawa para tanggapin yung consequences ng mga taong mali ang ginawa. Amen po ba doon? Tama po ba yun? No? Minsan, hayaan mo na, di ba? Kayo naman ay patawarin nyo na, no? Para nagdroga lang, di ba, no? Para pumatay lang tao Mag-ambag-ambag tayo, papipiyansahan natin. Wala na po kaming pera. Hayaan nyo na, di ba? Kayo naman ay hindi masama kumpara sa kanya Yun nga po na Hindi kami masama ngayon, pero dahil sa ginawa ng member natin sa family na masama, malamang gagawa na rin po kami ng masama. Napupush po sila sa limit nila. Amen? So we understand their fears, their hurts, their worries, and insecurities. Halimbawa po sa mga bata, may nakakita ba kayong bata na ayaw magpahiram ng laruan? May nakikita kayong gano'n, di ba? Ano usual na iniisip natin? Madamot. Ano sasabihin ng mga nanay? English pa yan. Anak, bad yan. Jesus will not love you. Sabi ni Jesus, I did not say that. Di po ba, no? Bakit ayaw ibigay ng bata yung laruan? Merong something sa emotion po niya na hindi natin nakikita. Ang nakikita lang natin yung panlabas. Amen? Okay, parang wala nag-amen, no? If you know them, you will look past their anger, look past, anong isipin ng look past? Hindi natin masyadong i-highlight yung galit nila. Ang maiintindihan natin ay yung bakit sila galit. Sabi ni C.S. Lewis, he's an animator. Siya ho yung sumulat ng The Lion, the Witch, and the Wardrobe, The Chronicles of Narnia. Sabi niya, I sat with my anger long enough. Nag-usap kami hanggang sinabi niya na ang totoo niyang pangalan ay pagluluksa. Hindi talaga galit. Nagluluksa siya. Hindi siya minahal, hindi siya tinanggap, napabayaan siya.
Kaya ang pamamaraan po niya para iparamdam ang kanyang pagluluksa ay ang pagiging galit. Most people don't realize that anger is rarely just anger. It's a shield, a defense mechanism. It's a way to keep the truth buried beneath the surface. Because the real truth really hurts. Ayaw nating makita nila na tayo po ay inapi, kinawawa. Kaya as a defense mechanism po, tayo po ay magagalit-galitan at mag-overpower. Kaya sa bahay, sa school, pag may bully, pag may matapang, siga-siga, no, alam natin may pinagdadaanan na to at may pinagdaanan siya sa kanyang pamilya. At ibinubuntong po natin ito sa ibang mga tao. Amen? Proverbs 3:27 says, whenever you are able, do good to people who need help. Everybody say, do good to people who need help. No? Kindness is God giving you what you need, not what you deserve. Tayo po ba ay karapat-dapat bigyan ng Diyos ng kapahayagan ng kabutihan? We might say, yes, Pastor, because He is God. He is a God of love. But always remember that God is also a God of justice. Siya rin ay Diyos ng hustisya, and He cannot overlook sin. Pastor naman, bakit mo naman sinasabing He cannot overlook sin? In fact, in order not to overlook sin, He paid the penalty in a high price for our sin. Binayaran niya ito ng malaking halaga. So hindi ito ibig sabihin, binayaran na pala ng Diyos, hindi ko na kailangan bayaran. No, ang purpose po doon, yung grace ni Lord, yung love niya sa iyo, yung kindness niya sa iyo, it should make you love Him more and hate sin. Magalit po tayo sa kasalanan na nagpako sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Amen? We become more kind sa ating kapwa. Halimbawa po, no, meron pong nadisgrasya sa daanan. Sa Marilake, pumunta ka sa Marilake, no? Gusto kong puntahan po niyan eh. Tapos bike lang pong dadalhin ko, ha? Para hindi ako sumalubsob, mag-overshoot, no? Gusto pumunta doon. Halimbawa po, no, may nagpasikat, nag-Superman, nagmotor. O di kaya hindi po nagmotor, basta po, pakurbada, nagmotor lang po talaga siya. Tapos ikaw yung nakakotse. Nung nagmotor po siya, sumalubsob, nag-overshoot. Walang ibang kasama, walang ibang tao. Nakita niyo po, and they need help. Siyempre po, ano pong husa nating isipin, gagawin? Bababa ka. Pagbaba mo, anong gagawin mo? Tutulungan mo. Pero pag tinulungan mo, tinatanong mo ba na, sandali, deserve mo ba yung tulong ko? Hindi. Sagutin mo muna, do you deserve my help? Hindi na natin tinatanong. Why we don't ask that they deserve it? Why? Because automatically we think they need it, not because they deserve it. Amen? Tama po? Nasundan niyo po ba ako? So ulitin ko po. No. Doon po tayo sa paliko po muna. Sa bahay, basically po, in your own opinion, in your own understanding, some of our family members, you think they don't deserve our help and kindness. Pero ang tanong ko kasi dito, kailangan ba nila ng unawa mo? Yes. Lalo ho tayo magpakita ng pag-unawa sa ating kapwa. 1 Thessalonians 5:15 says, don't be hateful to people just because they are hateful to you. Rather, be good to each other and to everyone else. Napakahirap, no? Alam nyo, napakahirap maging Kristiyano. Naniniwala po ba kayo? Why? Kasi prone ka sa abuse. Aabusuhin ka. Tama? Magpakita ka ng kabutihang loob, tutulong ka, uutangan ka. Di ka babayaran. Diba? Magpakita ka ng malasakit, mamimisinterpret ka eh. Pero mga kapatid, hindi iyon ang magiging hadlang at dahilan para tumigil ka sa pagiging mabuti. Dahil ang Diyos na iyong sinusunod, ang modelo ng iyong Kristyanismo ay Diyos na mabuti at Siya ay mabuting Diyos sa iyong buhay. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Magpakabuti po tayo alang-alang sa ating Panginoon. Pangatlo, we increase our love capacity by letting go of the past hurts through forgiveness. Sino ho dito nasaktan ka ng pamilya mo? May abuse, may verbal abuse, may physical abuse. Kung minsan po, sorry to say this, may sexual abuse, no? Of all the people, hindi dapat makita sa pamilya, pero nangyayari po, no? Nangyayari po talaga at nararamdaman. Sabi dito, love is not rude. Dapat pala no, ang mga tao, lalo na mga magulang natin, maging Christian na totoo. Because dito nila makikita yung ibig sabihin po ng salitang love. Why we should love, how do we love our family? It is not self-seeking. It keeps no record of wrongs. Hindi po nagtatago ng talaan ng pagkakamali. Listahan.
Ano daw pong ibig sabihin ng bitterness at hatred? Sama ng loob. Para kang nag-o-open ng bank account sa puso mo, hinuhulog at dinideposito mo doon yung mga maliliit na offenses. At alam nyo, magaling tayong mag-ipon kahit piso. Piso lang na pananakit. Ilalagay talaga natin. Bakit? Umaasa tayo pagdating ng panahon, sisingilin natin ang mga nakagawa nito. At maniningil tayo ng malaki. So napansin niyo po, pag nagtatanim ka ng sama ng loob, nagbubukas ka ng bank account of bitterness and hurts sa puso mo. At ito ho pangit. Alam na alam mo, hindi nila kayang bayaran to kasi ang laki na. Amen? Malaki na eh. Di ba? Hindi nila kayang bayaran to. So ano pong dapat natin gawin? Don't keep a mental record of wrong. Love does not hold grudges o sama ng loob. Don't be hysterical and historical. No? Yung nanunumbat po tayo. Nung grade 1 tayo, pinakagat kita ng ice candy ko. Tagal na nun. Anong flavor? Munggo. So para po mangyari yan, close that offense, the hurt account. Isara mo. Isinasara ko na po ang account na to laban sa'yo kasi alam ko, pag siningil kita, hindi mo to mababayaran kasi dinagdagan ko to ng interest. Amen? You know, napakahalaga ng forgiveness sa relationship. How many of you here believe that we can't make it long sa relationship, especially sa marriage, pag wala yung pagpapatawad? Tama po, no? Forgiveness is not about fairness. It's all about freedom. Every time we choose to forgive, nagpapalaya ka ng nakakulong. At sino yung nakakulong na yun? Hindi siya. Hindi yung nakapanakit sa'yo. Sino? Ikaw. Ikaw mismo. Forgiveness is not about forgetting. Hindi mo makakalimutan. Sabi nila, alam mo, forgive and forget. I don't think so. Ewan ko lang sa inyo. Para sa akin, mahirap po makalimutan yung pangit na pinagdaanan mo sa isang tao. Yung kahit na po magkasama na kayo, every time na maalala mo, no, o di kaya merong matitrigger, ganyan. Halimbawa po, paluwagan. Bigla ka na nalungkot. No? Hindi ako pinasahod na ito eh. Umiskip na dun sa kabila eh. Pero sabi sa iyo sarili mo, no, move on po. Move on ka. That's forgiveness. Hindi yung pinipilit mong kalimutan. Ang kagandahan po dito, kahit na naaalala mo pa rin, the Lord is giving you the grace and the courage na mag-move on at magpatuloy sa kabila po ng sakit ng iyong nararamdaman. That's true forgiveness. Amen? Do you think nung si Jesus pinako po ng mga tao, nakalimutan niya ba yun? No? Alam niyo, kaya ako nakapagpatawad, kinalimutan ko yun eh. Hindi po. Alala niya. Pero forgiveness, according to the model of Jesus, I still remember it very well, the very method, the pain, but I choose to move on because I choose to forgive. That's forgiveness. Amen? Forgiveness is a sign that the person who has wronged you means more to you than the wrong that they have dealt. Mas mahalaga sila kaysa dun sa nagawa nila. Saka, without forgiveness, iikot ka lang sa endless cycle ng paghihiganti. Gusto mo ba yon? Lagi kang naghihiganti, no? Pati mga anak nyo at apo mo, laging, wag kang magbe-bless doon, ha? Sa tita mo, ha? Wag. Dumaan ka sa kabila. Kahit tumawid ka na sa ilog, wag kang dadaan doon, no? Pero po, tinatawag po nila ako eh. May pamasko daw po eh. Wag mong hayaan, di mo makuha yun, ha? Ibigay mo kagad sa akin, pero wag ka na magstay doon. Magkano bang binigay? Di ba may ganon? Pati yung ibibigay sa mga apo, na ang mga apo, wala silang kinalaman, wala silang idea. Bakit po ganon? Bakit di kami pwedeng, wag. Kasi yung galit mo, gusto mong ipasa sa next generation. Amen? That's an endless cycle of resentment and retaliation. Alam nyo, kung galit ka sa isang tao, wag mo idama yung iba. Ang totoong Kristiyano, totoong mapagmahal at mapag-unawa, ganitong sasabihin, alam nyo, magkaaway lang kami niyan, pero hindi kailangan nakaaway mo rin sila. Go, punta ka doon. Kaibigan mo siya, ba? Okay lang ba, friend? Punta ko doon. Go, punta ka lang doon. Huwag ka na lang babalik, ha? Hindi ganon. Mag-usap kayo. Sige, okay lang. Wala akong issue doon. Walang problema. Bakit? Wala naman kayong issue eh. Kami lang. Mas maganda kung kayo, okay na rin. Wala na ring issue. Amen ba? Some people, they would rather die than to forgive. Totoo ba yun? Mamamatay na lang ako kaysa magpatawad. Hala, sige. Mamamatay ka talaga sa sama ng loob. But choosing to forgive makes life worth living for. Amen? Okay. Kung may nagawa kang mali, mag-apologize ka. Huwag ka na maghanap ng mga quote sa Facebook para suportahan
yung iyong sama ng loob. So, paparinig ka pa, di ba? Ganda-ganda pa eh. Hindi mo naman naintindihan eh. Nabasa ko lang po to ha. I told my daughter, sabi ng mami, to check her attitude. And she responded, for complaints about attitude, please contact the manufacturer. Mami, galing din ako sa'yo eh. Mana lang ako sa'yo. At alam niyo, yun yung masaklap, di ba? Galit ka sa attitude ng anak mo. Bakit? Kuha niya ang gigil mo at galit mo. Manang-mana, di ba? Paka ano na ito, embier na to, di ba? No? Sabi ng nanay mo, tandaan mo, nung bata ka, ganyan ka. Di ba? Nagagalit ka, no? Namana niya. Of all the things na mamanahin, namana niya talaga eh. Siyempre kasi anak mo yon. Panghuli, ito po yung pinakagusto ko. We increase our love capacity, not just by learning, by being kind, but by believing that God is working behind the scene in my family. Kahit nag-aaway kayo, galit kayo sa isa't isa, may ginagawa ang Diyos na hindi mo nakikita. Do you believe that, na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo na hindi mo nakikita? At alam nyo, pag ang Diyos gumawa, laging maganda at mabuti, kaabang-abang. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord. If you believe that God is doing something great. Tama ba yung spelling dito, no? Okay. Have you ever asked the question, kailan kaya matatapos yung problema ng pamilya ko? Kailan kaya kami magiging ganito? Kailan po kaya matatapos yung gap? Kailan kaya kami magkakapatawaran? Kailan kaya hihinto ang problema na ito? No? Natanong niyo na po ba yan? Believe God is working in your family even if you don't see it yet. Hindi ko pa nakikita pero alam ko naglatag na ang Diyos ng pundasyon. May ginagawa na siya. Amen? The Bible says, faith, hope, and love. Di ba sa 1 Corinthians din yan, sa love chapter na binabasa natin. They all goes together. If you have love, you will have hope. Aasa ka. Aasa ka. Sa asawa mo, na darating yung panahon, magbabago siya, makikilala niya ang ating Panginoon, at nangyayari na nga po ito. Nakikita ko, I see families na nagsumasamba na at naglilingkod na sa ating buhay na Diyos. Because God is working behind the scene. Sabi dito sa verse, love always trust, always hope, always persevere. Love never fails. Sabi mga sa katabi mo, love never fails. Hindi po nag-give up. Parang Ginebra Nation. Never say die. No. How do you know if you're trusting God for your marriage and family? How do you know? Kahit bakit ang nangyayari. If you are always praying for them, believing and hoping a lot for your family. Kahit bakit. Sino dito kahit nasasaktan? How can you pray for your family if they are hurting you? You continue to pray for them. Amen? And if you're not praying more, ibig sabihin nun, you're trusting God less. Hindi ka nagtitiwala na babaguhin ng Diyos ito. No? Philippians 1 verse 6, this is our last verse. Sabi dito, I am certain. Everybody say, I am certain. Sa Tagalog, natitiyak ko that He who began a good work within you will continue His work until it is finally finished. Sa Tagalog, hindi pa tapos ang Diyos sa pamilya natin. Marami pa siyang gagawin kamangha-mangha sa buhay natin. Let's all stand for prayer now. Amen? When we increase our love capacity, the Lord will do miracle of mercy, love, kindness sa ating mga buhay. Can we sing that song, Waymaker, Miracle Worker, Light in the Darkness now? Habang tayo po'y nakapikit, siguro po, ini-imagine mo yung dilim na pinagdadaanan ng iyong pamilya, siguro dahil sa karamdaman, dahil po sa relational conflict, dahil po siguro sa awayan, tampuhan, o di kaya dahil po sa kakulangan ng pinansyal. Habang nakapikit yung mga mata natin, manampalataya ka that as you pray, as you serve the Lord, as you worship God, as you follow the Lord, God is already working behind the scene. Kapatid, habang nakapikit ka, no, let me use this illustration. Habang kami nila pastora naglilingkod sa ibang tao sa inyo, you know, we're always praying and claiming that the Lord is using people to take care of our family. If God knows that you are really following the Lord, inuuna mo ang Diyos, magpapadala siya ng mga tamang tao para baguhin ang iyong pamilya, kumbinsihin sila, makilala nila ang Panginoon. Magpapadala sila ng Christian friend at sasabihin nila, alam mo, pare, mare, huwag niyong pigilan yung anak niyo na masumamba. Kasi kami nga, nakumpare ninyo.
binago ng Diyos dahil sa aming pananampalataya. Walang masama sa ginagawa nila. Suportahan nyo sila. You know, yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, ang Diyos po kayang gumawa nun. Minsan kahit yung kakulangan, yung pagbabago. Sometimes, you may not be the right person to change your family. Hindi ikaw ang tamang tao na gagamitin ng Diyos para baguhin, kumbinsin ng ibang mga tao. Pero surely, ang Diyos magpapadala ng tamang tao para makausap ang pamilya mo. At sila po'y magkaroon ng realization para magbago at magbalik loob sa ating Diyos. Sa madalit sabi, mga kapatid, isang bagay lang pong ibig kong sabihin, huwag kang hihinto, huwag kang mag-give up sa pamilya mo. Hanggat walang nangyayaring pagbabago, hanggat hindi mo nakikita ang iyong mga pinagpipray at inaasahan, patuloy kang manampalataya na babaguhin ng Diyos ang family mo. Amen? So let's sing this song and we will pray sa ating Panginoon. No? Arisa, let's sing this song. Let's lift our hands to the Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Come on, let's lift our hands and voice to I Jesus. worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working.
never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop working. Come on, let's declare. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Jesus, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, God is you. You are Jesus, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, God is who you are. That 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 is who you are. For the last time,